What's up, Criminology Pips? So this is part 2 ng ating discussion sa subject na Philippine Criminal Justice System. So last time, ito yung huli na pag-usapan natin, the definition of criminal justice system. Kung saan nga, ito ay makinarya ng ating lipunan upang pigilin at kontrolin ang krimen. O kaya naman on the other hand, pag sinabi nating CJS or Criminal Justice System, ang tinutukoy natin ay totality ng activities ng 5 pillars ng ating PCJS. Ano nga ulit yung 5 pillars? We have the law enforcers or law enforcement, prosecution, court or judges, corrections, and the community. Ngayon, sa part na to, this is part 2 ng coverage natin sa subject na to. Pag-uusapan natin ang law enforcement pillar. But before we dive into that, let's talk about first the preliminaries ng criminal justice system. So ito siya. In theory, criminal justice system is an integrated apparatus that is concerned with the following. Ibig sabihin, ito yung mga activities ng ating criminal justice system. Mula doon sa apprehension o pagkahuli doon sa isang law violator hanggang sa prosecution, trial, conviction, sentencing, rehabilitating or correcting criminal offenders hanggang sa makabalik sila sa community. Dito umiikot yung criminal justice system natin. So, pag-uusapan natin sa kabuuan ng subject na to, yung mga proseso, mga factors, mga ahensya ng gobyerno na bumubuo sa ating criminal justice system. Ano nga ba yung goals ng ating criminal justice system? Okay, isa-isahin natin. Number 1, kaya tayo merong criminal justice system is to prevent crime. Kasi nga, kung mapapansin nyo, in relation doon sa na-discuss natin sa subject na Introduction to Criminology, na pag-usapan natin ng classical school of thought or classical theory kung tawagin. Kung mapapansin nyo, kaya tayo nagpaparusa ng tao na lumabag sa batas ay para magsilbing deterrence or example sa public. In that way, sa criminal justice system natin, pina-process natin yung mga lumabag sa batas upang sa ganun mag-send ito ng signal sa publiko at hindi na nila gayahin. Dahil pag gumawa sila ng crime, kung ano yung nangyari doon sa ating prinases na law offender, ay mangyayari din sa kanila. That is one way of doing it. No? That is one of the goals of criminal justice system. Number 2, protect members of society against crime. Paano ginagawa yun? May konsepto tayong incapacitation doon sa pillar ng ating criminal justice system. So pag sinabi nating incapacitation, inihihiwalay natin yung law violator or offender from the society at nilalagay sa isang sulok. Because in that way, we can protect the members of society. That is also one way of doing it. Number 3, maintain peace and order. Ito ay trabaho ng mga law enforcers natin. Number 4, suppression of criminality. Another job for the law enforcement. Number 5, review the legality of existing rules and regulations. So lahat ng pillars merong role na ginagampanan dyan. Number 6, rehabilitation and reformation of offenders, which primarily happens doon sa correction pillar natin. Okay, let's move on. Who are the people involved in the system? Okay, sino yung mga tao na nandito sa criminal justice system? Primarily, meron tayong tatlo. Number 1, the accused. Pag sinabi nating accused, ito ang tawag doon sa law violator natin na nasa court pillar na. Okay, remember the 5 pillars? Pagka kasi ang isang law violator ay nasa isang pillar, nag-iiba kasi ang tawag natin sa kanya. Okay, halimbawa, sa law enforcement pillar, pagka naaresto yung suspect,
o pagka na-aresto yung law violator, ang tawag natin sa kanya suspect, di ba? O kaya yung mga persons of interest natin. But mainly suspect. Ngayon, pag yan, nasampahan na ng kaso sa piskalya, ang tawag natin sa kanya, respondent. Ngayon, pag siya, nasampahan ng kaso sa court, tawag natin sa kanya, accused. Pero iisang tao lang to. Kaya lang, iba't ibang pillar, iba't ibang step ng sistema kung saan siya pre-process. Nag-iiba ang tawag sa kanya. Okay? Number 2, we have the victim or complainant. Okay? By the way, sa number 1, pag sinabing accused, usually, ito yung tinatawag natin na most pampered party in a criminal case. Bakit? Kasi nga, pag sinabing CJS, usapang CJS, ang pinag-aaralan natin is yung mga proseso para sa accused. Hindi naman natin pinag-aaralan yung proseso para sa victim. Kaya nga siya tinawag na criminal justice system. Kasi ang star natin dito yung accused. Sa kanya tayo nakatuon. Anong mangyayari sa isang law violator sa lipunan? Paano natin siya tinatrato? Ano yung reaksyon ng society sa isang taong gumawa ng krimen? Sa criminology, dito papasok yung tinatawag natin na reaction towards the breaking of laws. That is one division of criminology. Okay? Now, hindi, kung isipin mo, tinawag natin na criminal justice system because the star here, the most pampered party, is the criminal. Hindi siya tinawag na victim justice system. No? Hindi sinabing victim justice system. You know why? Number 2, victim is considered as the forgotten party in a criminal case. Bakit? Kasi nga, hindi natin pinag-uusapan kung ano yung mga dapat na prosesong pagdaanan ni victim dito sa subject na to or dito sa sistema na to. Number 3, we have the people of the Philippines. And kung mapapansin nyo, ang tawag natin sa kanya is the actual offended party. Okay, take note this is in the perspective of criminal justice system subject. People of the Philippines is considered as the actual offended party. Bakit? Kasi nga pag ang isang law violator, pag ang isang tao gumawa ng krimen, halimbawa, ninakawan niya yung kapwa tao, ninakawan niya ibang tao, binugbog niya o kaya namaril, pumatay. Yes, meron tayong private victim. That is the actual victim, di ba? Kaya lang, sa konteksto kasi na to, pag lumabag ka sa batas, hindi lang yung victim yung iyong ino-offend eh. Because lahat tayo ay under the conditions of the same set of laws. We are under the compulsion to obey the same set of laws as members of the community living in the same society. And we agreed to obey these laws. At pag nag-violate ka, ang linapastangan mo, hindi lang yung taong mismong sinaktan mo, ninakawan mo. Ang binviolate mo, yung agreement natin as members of society, bound to obey these laws. Alright? Kaya, sa konteksto na to, pag gumawa ka ng krimen, kalaban mo lahat ng tao. Lahat in-offend mo. So, for context, yun yung that is one way of looking it. Now, moving on, meron tayo ditong illustration kung ano nga ba ang itsura ng criminal justice system. Okay? So, kung mapapansin nyo, dito magsisimula yan eh. A person violated the law. Tama? Ito. A person violated the law. Kasi hindi naman aandar ang ating criminal justice system kung walang gumawa ng paglabag sa batas. Ang first step dyan is aarestuhin siya ng ating mga police, the law enforcement pillar. Pero, under the law enforcement pillar,
The case may be diverted where no sufficient ground can sustain complaint against the suspect. Ano ibig sabihin nun? Kung walang sapat na ebidensya para siya ay sampahan ng reklamo sa prosecution, kahit hinuli pa yan ng polis, pwede siyang i-release release back to community. Pero kung merong sapat na basehan para siya ay sampahan ng reklamo, after the investigation conducted by the police, ipapasa siya sa prosecution. Okay? Ngayon si prosecution ay mag-iimbestiga din yan. No? Iimbestiga yan at aalamin niya kung meron niya bang reasonable so mag-iimbestiga yan. So, si prosecution, mag-iimbestiga yan, aalamin niya kung meron niya bang reasonable certainty of conviction. Yan yung tawag natin ngayon doon sa threshold ng evidence na kailangan para siya, sino? Yung ating respondent, yung law violator, para siya masampahan ng kaso, para umusad ito sa court. Ngayon, kung walang reasonable certainty of conviction, dati probable cause ang tawag natin dyan, no? Pero mas mababang uri kasi yun ng basihan, guys. Okay? Ngayon, by the initiative of the DOJ, through the leadership of then Secretary Boying Remulla, na ombudsman na ngayon, tinaas nila yan sa threshold na reasonable certainty of conviction, which requires prima facie evidence in order to file a case. Kasi marami nga daw sinasampahan ng kaso na hindi na papakulong. Kumbaga, if I'm not mistaken, according dun sa spokesperson ng DOJ dati, Attorney Migo Clavano, around 50% lamang daw kasi ang conviction rate. Ibig sabihin, sa bawat 100 sinasampahan ng kaso, 50 lang ang napapakulong dahil sa masyadong mababa yung probable cause na basehan. Kumbaga bago isampa sa court, kailangan meron ng sapat na malakas na ebidensya para hindi sayang yung oras at resources na ibubuno ng ating mga law enforcers and prosecutors. Ayun, balikan natin. Pag walang nakita si prosecution pillar na sapat na ebidensya para sa sampahan sa korte, babalik yan sa community. Okay, makakalabas. Pero pag may sapat na basihan, yan, sasampahan ng kaso sa court. Okay? Ngayon, dito sa court, dinidesisyonan ng hukuman kung guilty ba o not guilty yung tao. Okay, may mga step by step stage din yan mga kaibigan na pag-uusapan natin sa court pillar. Ngayon, pagka siya ay na-found na inosente o kaya kulang yung ebidensya, kasi maaaring yung akusado na talaga gumawa ng krimen pero kulang ang ebidensya, hindi mapapatunayan, maa-acquit yan. Babalik siya sa community. Okay? Lalaya siya. Ngayon, pagka siya na-convict, ipapasa naman siya ngayon sa corrections pillar natin, sa kulungan. Okay, dalawang klase yan. We have the jail and prisons. Sa court pillar, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga programa dito na maaaring pagdaanan ng ating akusado. Okay, ayun, dalawa yan. Pag na-rehab siya, natapos niya yung sentensya niya, okay, babalik siya ngayon sa community as a new man, diba? As a new reformed person, ika nga. Graduate ng penal institution. Okay? So, ang ending, babalik siya sa community. Ano naman yung role ng community dito? Ang isang role ng community dito is tanggapin natin yung re-entry ng ating graduate of penal institution na law violator.
Okay? For him to start as a new person. Pag-uusapan din natin kung ano yung role na ginagampanan ng community. Yan yung overview ng ating Philippine criminal justice process. Okay, dumako tayo dito sa tanong natin ngayon. What pillar is considered as the prime mover of the criminal justice system? Okay? Ano daw pillar o component ang considered as prime mover? Okay, tigapanguna, starter, kumbaga. Diba? Ano yung magti-trigger? I mean, hindi magti-trigger, mali yun eh. Crime ang magti-trigger sa justice process natin, criminal justice process. Ang tinutukoy natin ay pillar, okay, poste, component ng CJS, that is law enforcement pillar, tama. Bakit? Kasi nga, although ang nagti-trigger sa justice process natin ay paggawa ng crime, ang unang magre-respond dyan sa crime ay yung ating mga tigapagpatupad ng batas, the law enforcement pillar. Alright. Pag sinabi natin law enforcement pillar, yan yung tinatawag natin na pulis. At ang pangunahin na pulis natin ay yung pambansang kapulisan. So, marami tayong mga ahensya ng gobyerno na ang function ay law enforcement. Tigapagpatupad ng batas. We have PIDEA for drugs. We have the NBI. We have the Coast Guard. We have the Bureau of Customs, the BIR. Lahat, actually, almost lahat ng nasa executive branch of government natin under the President of the Philippines, law enforcement ang function yan. Because they have the laws, they have the particular mandates na ipatupad. Diba? Gaya na lang ng DOLE, ng POEA, DNR for environmental laws, at marami pang iba. Okay, lahat to nagpapatupad ng batas. Pero kung usapang criminal law, na basehan ng criminal justice system natin and other special laws, other laws, okay, we have the PNP as pambansang batas. Ay, pambansang kapulisan. Sorry, ako nalito na rin. Now, moving on. Sinabi nating law enforcement pillar or police, it occupies the front line of the CJS because it has the first contact with the law violator or offender. Kaya nga na nabanggit natin kanina, sila yung unang nakakasalamuha sa mga law violators natin. Kasi nga, by design, mga kaibigan, sila ang nasa unahan ng ating justice system. Pero kung mapapansin mo, since sila ay nasa unahan, pag hindi gumalaw ang law enforcement pillar natin o mga kapulisan, pag may gumawa ng krimen, hindi gagana ang ating criminal justice system. Okay, moving on. Ano nga ba yung mga different police activities natin? Okay, kamukha lang ito na nabanggit natin kanina na goals ng criminal justice system natin but is more focused on police activities. Kasi ito talaga yung trabaho ng police. Number one, ang mandato nila is to prevent crime. Okay, pag sinabi nating prevention of crime, mga kaibigan, pag sinabing prevention, you are going to stop something before it happens. Okay? This is the act of stopping something before it happens. Ibig sabihin, hindi pa nangyayari yung krimen. Wala pang lumalabag sa batas. Pero may mga steps na, may mga action na ginagawa ang ating kapulisan para pigilan yung krimen. Okay? Halimbawa, pagpapatrol, mga kaibigan. Diba? Trabaho yan ng ating kapulisan. Bakit sila nagpapatrol? To maintain peace and order. At the same time, to deter would-be offenders. Sino yung mga would-be offenders natin? Ito yung mga taong nagbabalak palang gumawa ng krimen. Ngayon, meron tayo kasing tinatawag ng triangle of crime. Tama? Triangle of crime. Para magkaroon ng crime, according to Abrahamsen, may kailangang tatlong component na magsama-sama. Number one is the desire.
desire or motive of the person. Dapat may desire siyang gumawa ng krimen. Halimbawa, may tao gusto niya magnakaw. That is desire. Number two, kailangan meron siyang opportunity. Okay? Ang opportunity, ito yung mga circumstances na nagbibigay ng pagkakataon sa tao na gumawa ng krimen. Halimbawa, gusto niya magnakaw, meron siya ngayon nakitang cellphone na unattended. Nakalagay sa mesa, walang tao. Diba? Opportunity yun na gumawa ng krimen. And pangatlo, ito yung triangle of crime natin, no? Pangatlo, we have the capability or instrumentality kung tawagin. Ano yung capability? Kakayahan, mga kaibigan. Ibig sabihin, dapat yung tao, meron siyang kakayahan na i-carry out yung krimen na gusto niyang gawin. Kasi isipin mo, may mga tao bang gustong gumawa ng krimen? Meron. May opportunity ba? Maaari. Pero kung hindi niya kaya, wala siyang kakayahan, hindi pwede. For example, di ba, gusto mo magnakaw, pero wala kang kamay at paa, hindi ka makakatakbo, hindi ka rin makaka-grab ng kung anong pwedeng nakawin. So, is the person capable? I don't think so. No? That is most likely being incapable. That is an example. Okay, halimbawa, gusto mo manggahasa pero wala kang penis, wala kang kamay. Okay. Wala ka rin dila. Okay. Is it possible for this kind of person to commit a crime? No, because under the triangle of crime, he lacks the capability. Okay. Number two, repression or suppression of crime is done to reduce the opportunity of committing a crime like the act of conducting patrol. Okay, mas direkta rito yung example natin kanina. Ganito kasi yan, guys. Paano na iba yung prevention sa repression or suppression? Prevention kasi hindi pa nangyayari yung crime, but you are already doing steps in order to stop it or to stop it from happening. Sa repression, meron na tayong certain degree of crime commission. Okay? Halimbawa, meron na tayong crime rate at certain level, ganito na nangyayaring crime. We cannot really prevent it as zero crime commission. Pero what we can do is to control it, to repress it, okay? To suppress it. Para pigilan yung pagtaas ng kriminalidad. Sa prevention kasi, ito yung konsepto na pigilan ang pagkakaroon ng krimen. Okay? But if I'm not mistaken, there is a concept in criminology. Yung tinatawag na sa functionalist perspective ba? Functionalism. Ganito yan eh. Crime serves a function in society. Crime serves a function in society. You cannot really prevent crime. As long as there is a law, there is a crime. There will be crimes. Okay? Unless tanggalin natin yung law, okay? Wala din tayong crime. Under the principle of logomasi kung tawagin. Bakit? Pag sinabi kasing what is the cause of crime, ang maaari nating isagot philosophically ay laws, di ba? Bakit may crime? Kasi merong batas. Tanggalin mo yung batas, mawala yung crime. Pero since nasa society tayo, meron tayong law. Guys, no? Meron tayong law. And as long as there is law, there is crime. Okay? Wait lang ha.
Ay, nawala yung momentum ko dun ah. Anyway, that is suppression and prevention. Number three, apprehending offenders is also known as arresting offenders. Yes, that is another term for arrest, apprehend. Number four, trabaho din ng police na mag-conduct ng search and seizure. Dito, ina-apply yung ating tinatawag na search warrant. Number five, trabaho din ng police na mag-imbestiga ng krimen. And number six, trabaho ng police is protect lives and properties. Okay? Now, in the Philippines, the law enforcement function is spearheaded by what agencies? Agency or agencies? Ibig sabihin spearheaded, sila yung pangunahin. Sila yung nangunguna. Gaya ng sabi natin kanina, madaming law enforcement agencies. Mga nasa executive branch of government natin, yan, may mga kanya-kanya silang mandato na ipatupad na batas. Pero pag sinabi nating spearheaded, ano yung mga pangunahing ahensya ng gobyerno na ang trabaho is magpatupad ng batas? Of course, we have the PNP. We also have the NBI, National Bureau of Investigation, and the PDEA. Okay? Tanong, okay? What is the mother agency of the PNP? They are under the Department of Interior and Local Government, DILG. How about PDEA? What is the mother agency of PDEA? PDEA is under the Office of the President. Alright? How about the broad goals? Ay, yung NBI. What is the mother agency of NBI? NBI is under the, tama, di ba? Department of Justice. Okay, the broad goals of the PNP are the following. Okay, parang paulit-ulit lang, no? But it is important for us to understand kung ano nga ba yung role na ginagampanan ng ating pambansang kapulisan. Number one is to prevent and control crimes. Number two, to maintain peace and order. Number three, to ensure public safety and security. And pag sinabi nating PNP, ano ba yung framework na kung saan sila ay nakafocus, mga kaibigan? Meron tayong tinatawag na CSOPS or Community Service Oriented Policing System. Nung araw, halimbawa ako, nung nag-aaral kami nung college, COPS yan eh, COPS, Community Oriented Policing System. Ngayon dito sa bagong framework ng PNP, NAPOLCOM ang nag-ano nito, no? Community Service Oriented Policing System na emphasize yung service. Okay? Sa COPS kasi, kung naalala nyo, kung mga nagre-review kayo, sa COPS, di ba? Ang goal ng PNP is to maintain a harmonious relationship between the police and the community it serves in order to effectively achieve their goals. Ang ibig sabihin, mas mapapadali kasi ang trabaho ng PNP kapag nakikipagtulungan yung community, yung taong bayan sa kanila. Bakit? Mas mapapadali nilang ma-solve ang crime if nakikipag-cooperate mismo yung ating citizenry. Pero dito sa bago, pag-usapan natin, ano nga ba ang CSOPS? Okay? Kumbaga dun sa COPS kasi, mas directed siya sa prevention of crime. Dito sa CSOPS, it is a philosophy of policing in which police officers work closely with the community and the local government. Take note of that term, local government, by developing a sense of the character of the neighborhood through regular and informal contacts with residents and institutions in the area. It is based on the premise that the police should work together with the communities not only to resolve crime but also to assist the local government in the delivery of basic services to the citizenry and improving quality of life issues. It is founded on close, mutually beneficial ties among the local authorities, the police, and community members.
Ano yung core components ng CSOP? Take note of this, guys. We have the three main actors. Three main actors ng alin, sir? Pelikula ba yan? Hindi. Three main actors shall maintain an interdependent and reciprocal relationship. Tulungan siya. The police shall ensure that they provide the services needed by the community so that the citizenry, ito yung community natin, shall support their programs. The police shall provide support and assistance to the mayor. And the mayor, diba, yung head ng ating local government, shall give guidance and provide logistical support to police programs. Now, the local police shall initiate the building of collaborative partnership with the local executives, organizations, and individuals to develop solutions at the local level and improve delivery of basic services. To illustrate that, mga kaibigan, parang ganito siya. Okay, ito yung CSOP triumvirate natin. Bakit triumvirate? From the word trio, kasi tatlo ang ano dito, kasangkapan. We have the PNP, the citizenry, and the local executives. Basically, the core of this framework is the delivery of basic services. Okay? Ang kamay dito, guys, ay PNP. Di ba? Ang kamay dito ay PNP. PNP ang nagde-deliver ng basic services. It is, yan. Ano yung mga halimbawa? Law enforcement, magpatupad ng batas. Services, leadership, resources. Okay? Katuwang nila ang local government headed by the mayors, including governors in the provincial level. Because this entity have the resources, they have the leadership also. They provide services, they regulate yung mga ordinances natin, and leadership. Ika nga. And kanino nila dinideliver? Sa lahat, sa community. Basically, the citizenry. Yung citizenry naman, yung mga tayo, di ba? Mga private citizens. Anong role na ginagampanan natin dito? Pagbibigay ng information sa ating kapulisan, di ba? Kasi kung mapansin mo, hindi naman masosolve ng ating kapulisan ang crime kung walang mga testigo, walang tutulong sa kanila. Diba? Also, sa delivery of basic services natin, gaya na lang ng clean up drive, tree planting, kailangan natin ng manpower. And marami tayong volunteer groups dyan sa ating citizenry who loves doing that. Okay? So, ganitong itsura ng CSOP triumvirate natin. Yan ang focus ngayon ng ating kapulisan. Yan ang framework natin ngayon. Now, the collaborative relationship and shared responsibilities of the key actors in the CSOP system are this. Tandaan nyo siya. Citizens, PNP, local executives, or local government. Now, moving on, excuse me, meron tayong theories of police service. Meron tayong tinatawag na home rule theory. Ano yung home rule theory? Policemen are considered as servants of the community under this theory. So, ang focus ng kapulisan ay public service talaga. Yan yung home rule. Okay? Karaniwan nating makikita yan sa mga democratic countries like for example, the United States, the Philippines. Yeah? They are democratic. Ang orientation ng police natin ay public service. Diba? Ang boss ng police ay ang publiko. Yun nga. Okay? On the other hand, meron din tayong tinatawag na continental theory of police service. Ano naman yung core idea dito? Policemen are considered as servants of higher authority. Okay?
Nangyayari ba yan, sir? Yes. Ang pulis, ang boss nila yung mga matataas na opisyal ng gobyerno. Matataas na makapangyarihang tao sa estado. Kaya na lang ng hari, reyna, mga noble natin. Karaniwan makikita yan sa mga continental countries. Noong araw, ganyan ang sistema ng mga colonizers natin. No? Ang kapulisan, ang kasundaluhan, ang boss nila, ang pinagsisilbihan nila ay yung mga hari, reyna, yan. Sa mga continental countries like Spain, for example, yung uh, monarchy France, yan. Continental Police Service yan. Kasi hindi naman public service ang ano niya framework niya kundi pagsilbihan yung mga makapangyarihan sa estado. Moving on, we have also the concept of police service. We have the so-called old concept and modern concept. Pag sinabi nating old concept, okay, mahalaga to, no? Pag sinabing old concept, the yardstick of police efficiency is the number of arrests. Police is a repressive machinery in crime prevention. Ano ibig sabihin ng yardstick? Sukatan. No? Ibig sabihin, para masabi na mabisa kang pulis, effective ka, efficient ka, pag marami ang huli mo. Okay? So, para masabing efficient ng pulis, dapat marami kang huli. Yan ang paniniwala ng araw. Okay? Kaya kung wala kang huli, mahina kang pulis. Nung araw. Ngayon, we have the so-called modern concept. Sa modern concept kasi, ang sukatan ng pagiging efficient na police is the absence of crime or lesser number of crimes. Sorry for the typographical error, no? Of dapat niyan, hindi if eh. Pero to reiterate, para masabing mabisa kang police in modern concept is kung walang crime o mababa lang ang nangyayaring kriminalidad doon sa jurisdiction mo. Ibig sabihin, mabisa ang mga ginagawang hakbang ng kapulisan to prevent crime. Kasi wala kang mahuli kasi walang lumalabag ng batas eh. But take note iba yung walang huli na dahil sa walang mahuli dahil hindi nahuhuli. Okay. Dito, sa modern concept, walang crime, kaya walang mahuli. That is the idea here. Maybe in our, mas i-expound natin to, explain natin with variety of examples sa subject na law enforcement or sa area na law enforcement administration. And then we have the so-called police discretion. Ano nga ba yung police discretion? Pag sinabing police discretion, mga kaibigan, it is the wise use of one's judgment, personal experience, and common sense to decide the particular situation. Abuse of discretion resulting to injury to persons or damage to property is punishable. So the police must be guided by some basic concepts such as common sense, personal experience, and sound judgment. Basically, ang police discretion ay authority ng police provided by law. Kasi wala kasing libro at in fact hindi practical, guys, no? Hindi practical na pagkaroon ng by the book step by step process na kailangang sundin ng pulis sa lahat ng sitwasyon. Okay? Yung mga on the ground natin na kapulisan, they deal with a lot of scenarios and all kinds of people in the streets. So dito papasok yung police discretion kung saan kailangan mag-decide ng isang police what is the lawful thing to do. Okay? How to what is the best thing to do in a particular situation. Like for example, yung simpleng traffic law enforcement. Di ba? Yung simpleng traffic law enforcement.
Halimbawa, walang helmet yung tao, motorista. Kasi 'di ba may batas tayo dapat may helmet. Ngayon, sinita mo siya. Sa ano kasi, sa traffic law enforcement, tama, may tatlong pwedeng gawin ang police. Pwede siya magbigay ng warning, magbigay ng citation, yan yung written warning, at saka arrest. Pero there are circumstances that allows arrest, no? Not all the times ay kailangan ng arrest. For example, hindi na porke wala siyang helmet, pwede mo na siyang arestuhin. Hindi pwede yun. Okay? Pero if, for example, nag-escalate, wala siyang helmet, supposedly, titiketan mo lang or wawarningan mo. Pero nagwala yung tao, di ba? To the point na nag-commit na rin siya ng ibang crime. Like, direct assault, di ba? Or disobedience. Depende sa gravity. Kaya dyan papasok yung police discretion. Right? And it's up for the police officer to defend or justify his actions in court. Kung kakasuhan siya, yun yung police discretion. The wise use of one's judgment, personal experience, and common sense to decide a particular situation.